Abot sa 1,000. Nasaan yung 1,000? Yung 1,000. Nasabi ni Kuya, huwag mong araw-arawin itong si Dabayanse. Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong reaksyon, komento, kuro-kuro, opinion tungkol nga po dito sa mga issue na kinasasangkutan po ni Dr. Love. Alam po naman po ninyo mga kalingap, na marami na po tayong mga napanood na mga reaction din po ng kapwa natin reactor na isinasangkot o idinadawit po ang pangalan po ni Dr. Love sa mga issue. Okay, may issue sa pera, issue po sa mga perang padala daw po ng sponsor, at siyempre yung pagbabantay o yung hindi pagrespeto po ni ng pamilya po ni Dr. Love sa privacy, yung inaaraw-araw po daw na binablog o binabantayan itong si pamilya po ni Baby Beyonce. So dito po mga kalingap ay na-interview, nabigyan po ng pagkakataon itong si Presbyrador ng Carepa upang linawin ang ilan pong mga issue na dinadawit po itong si Dr. Love. Pero bago po yan mga kalingap, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At kung bagong dating lang po kayo, bagong silip lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction video na ating gagawin. Likewise, may shoutout sa ating mga kasamahan po dyan sa Carepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating buting presidente Javier De Leon aka Birador. At wag din po natin kakaligtaang suportahan ang ating mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalo na po yung mga nariyan sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Okay, sa ating pong pagpapatuloy mga kalingap ay sabay-sabay muna natin panoorin ang isang maikling video clip na ating pong kinuha po sa interview po ni Presbyrador kay Dr. Love. At ito nga po ay paglilinaw. Paglilinaw na nga ba ito mga kalingap o pagsagot? Pagsagot po ni Dr. Love sa mga issue na ipinupukol po sa kanya. Okay, so panoorin po natin mga kalingap. Dok, anong balita sa mga nangyayari sa iyong paligid? Abot sa 1,000. Nasaan yung 1,000? Yung 1,000, pilit ko din na baka na ay gasolina ko. Nagasolina yung 1,000? Baka na ay gasolina ko. Oo. Pero sa totoo lang ito, ang pagkasabi. Sige. Simula pinlag ni Kalingap Rob si Beyonce, lahat ng para kay Beyonce na diretso yan sa kataas-taasang hukuman. So mahirap patunayan yung meron akong yung halatang gawa-gawa yung kwento. At hindi sila nanonood doon sa unang vlog hanggat sa ngayong huling vlog. Sa lahat ng pera na lahat ng bigay ng sponsor para kay Beyonce, lahat po rules ng Kalingap yan ibigay sa kataas-taasang hukuman. Ganito Doc, kasi nga may narinig din ako sa kay Kuya, nasabi ni Kuya, huwag mong araw-arawin itong si Dabayanse, pwede ka mag-thumbnail. Hindi mo napanood yung Hindi mo napanood. Panoorin mo yan sa akin. Ikaw talaga Sige. About doon, kasi ang sabi nila, tinatambayan na nyo na raw ito, parang talagang binabakuran mo na. Ikaw yung bantay dito sa totoo lang, ang bakod nito hanggang bahay ko na. Hanggang bahay mo na. Walang sino mang utos sa akin ni Kuya Bal, walang sino mang pwedeng pumasok dito maliban sa Kalingap. Bantayan ito dahil yung mga anti-Kalingap umaali-aligid na. Sina-shoutout ng IDSE. Ibig sabihin yan, may pinaplanong hindi maganda yan. Ibig sabihin, yung mga vlogger lang na narito ay yung talagang may coordinate sa'yo. Pure Kalingap. Meron kasi nagpapanggap na Kalingap ngayon na hindi naman totoong paglingap ang pagpunta, kundi
pumunta sila sa Kalingap dahil for the sake of views. Oo. Dahil may views ang Kalingap. Pero ang totoong layunin ng kanila, ang totoong lang gawain, ako napapansin ko yan ha. Ako talaga matagal ko napansin yan. Ginagamit lang nila ang Kalingap para magka-views sila. Pero ang totoo, mga antay talaga sila. Ayun lang, Dok. At maraming salamat. Salamat. Bye-bye sa inyong lahat. Salamat, gabayan niyo po si Birador. Ayun, thank you. Ingatan niyo po siya lagi. Okay, so yan po mga kalingap. Okay, yan po yung kasagutan. Pag-amin po ni Dr. Lab tungkol po sa dalawang issue na kinasasangkutan po niya. Okay, unang-una po ay yung issue sa 1,000 daw. Okay, na hinahanap po ng sponsor. Ang sinasabi po dito mga kalingap ay ang 1,000, yung padala po ng sponsor na para kay Baby Beyonce o para sa pamilya po ni Baby Beyonce daw mga kalingap ay hindi na kaabot o nabawasan po ng 1,000. Yan po ay according o yan po ay galing po sa isang sponsor ay ayan po yung claim po ng isang sponsor na hindi buo yung inabot po daw ni Dr. Lab. Okay? So bagamat sinasabi po ni Dr. Lab po dyan na lahat daw po na mga pera, lahat po na pera na ibinibigay po sa kanya na ipinapatisuyo sa kanya po ay na ibibigay naman daw po niya. Pero dito, bakit yung 1,000? Bakit yung 1,000 ay hinanap? Okay, so sinasabi po dyan, ay baka na ipanggas ko na. So ito naman po yung punto rito siguro ng sponsor. Okay, kung hindi pa po hinanap ng sponsor, ay hindi pa sasabihin po ni Dr. Lab na ito ay naigas na po niya. So ibig sabihin ay binawasan po ni Dr. Lab, binawasan na hindi po niya pinaalam. Okay, hindi niya po pinaabot o hindi po niya pinaalam doon sa mismong nagbigay. So itong nagbigay naman na sponsor ay umaasa na buong halaga ang maiaabot po kay Baby Beyonce pero nabawasan po ng 1,000. Alam po ninyo, matagal po na itong naririnig sa mga live po ni Kuya Bal na yung nakikisuyong mga sponsor ay may pakinabang or may binibigyan din po. Okay? Binibigyan din po yung vlogger o yung charity vlogger na magpapaabot, na inutusan. Hindi siguro naman po masama na sila po ay manghingi ng panggaas, pang-merienda, mga ganun pong mga bagay, mga kalingap. So may mga sponsor siguro na pinapasobrahan. Sinosobrahan po yung padala at para doon po sa pinikisuyuan na charity vlogger upang ipaabot yung kanila pong pagmamahal sa mga beneficiary. Pero ito lang naman po ang ating masasabi dito mga kalingap. Bakit kasi hindi sinabi agad? Madam sponsor, siguro Madam sponsor, babawasan ko po ng 1,000 po yung padala po ninyo, panggagas ko po kasi may kalayuan po yung bahay po ni Beyonce dito po sa amin. Hindi naman po siguro yun masama pero ang sinasabi dito ay ipaalam lang. Ipaalam at nang sa ganun ay wala tayong maririnig o walang issue na magmumula po sa ating mga sponsor. Okay, dito kung binawasan mo right away yung tiwala po yung sponsor na yun na nagbigay ay mawawala. Hindi po ba napakahirap pa naman mga kalingap na ang tiwala ng isang tao ay masisira. Kaya nga po lumabas po, maski sabihin po natin matagal na po yata itong nangyari, pero lumabas kasi naalala po ng sponsor na yung kanyang ipinadala ay nabawasan, hindi buo. Bagamat marami po din naman nagko-komento na itong si Dr. Love ay mapagkakatiwalaan naman daw po sa pera. At yan din po ang sinabi na lahat ng perang tumaan po sa kanya, na pinakisuyo po sa kanya, ay nakarating po sa tamang tao. Okay. Now, dito naman po tayo sa susunod na issue na talaga naman pong maraming nag-reaction na tungkol po dito na bakit daw itong si Dr. Love ay inaaraw-araw na po itong si Baby Beyonce sa pagbablog. Hindi lamang po itong si Dr. Love, kundi pati na rin po mismo yung Mrs. ni Dr. Love na si Mrs. Love. Okay, napanood po natin yan sa ating mga kapwa reaktor na inaraw-araw na daw po. At nababasa naman din po natin sa mga komento ng mga taga-suporta
na itong si Dr. Love, kung itinathumbnail, mamaya't maya ay nakathumbnail ang pagmumukha po ni Baby Beyonce. Pero kung panoorin mo naman daw po yung video, wala naman din daw po, wala naman kang makitang Baby Beyonce doon sa vlog. So ito yung, maaaring ito yung pamamaraan po ni Dr. Love para maingganyo po ang mga supporters. Alam po naman natin ngayon, itong mga vloggers, lalo na itong mga charity vloggers, kasi itong si Dr. Love ay charity reactor. Alam po naman natin na nangangailangan po sila ng views. Nangangailangan po sila ng revenue. So maaaring itong si Dr. Love ay paraan po niya ito. Paraan po niya ito upang siya po ay magka-views at magka-revenue sa paggamit po ng pagmumukha po ni Baby Beyonce. Pero sana lang naman ay wag nang gawin na araw-arawin naman kasi parati natin naririnig kay Kalinga Prab na bagamat kayo po ang naka-scout wag naman pong araw-arawin. Kaya nga bunsod nito ay nakapagbigay po ng opinion itong si Ate Edna. Itong opinion na ito na nakalabas mula po sa GC daw po ay pinag-usapan din po ito. Pero totoo, sa katotohanan po mga kalingap ay totoo naman po tama po yung sinasabi po ni Ate Edna na kapag ang inyong na-scout ay in-endorse na po ninyo kay Kalinga Prab, bayaan na po bayaan nyo na po itong si Kalinga Prab. Ibig sabihin, wag na po ninyong masyadong ibablog, lalo na po kung nangangailangan pa ito ng sponsor at hindi pa napapabahayan. Kung hindi pa napapabahayan, binibigyan naman po kayo ng pagkakataon ni Kalinga Prab na paminsan-minsan ay ibablog po inyo ang inyo pong mga na-scout. Pero dito, sinasabi ay wag naman, sabi ni Ate Edna, ay wag naman gano'n na pagsabihan o tinukoy po niya lalo na itong si Dr. Love na parang bagang inaaraw-araw na po. Pero yung sagot po ni Dr. Love dito mga kalinga, parang palusot. Palusot po yung sagot po niya dito. Hindi po ako masyado kontento doon sa kanyang kasagutan na sinasabi po niya na si Kuya Bal daw po ang nagsabi sa kanya na bantayan si Baby Beyonce laban po sa mga anti-kalingap na gustong wakwakin itong si Baby Beyonce. Meron nga bang ganon mga kalingap? Bantayan, pero hindi naman po sinabi po ni Kuya Bal na i-vlog mo araw-araw. Hindi po ba? Malinaw po yun. Bantayan, ibig sabihin, hindi naman sinabi na kayo po ang malapit dyan. Bantayan nyo itong si Baby Beyonce. Laban po sa mga gustong pumasok na anti-kalingap. Pero hindi naman po sinabi dyan na i-vlog po ninyo araw-araw. So yun po yung malaking pagkakaiba ng bantayan sa pagbablog. Okay. Ito na kaya nga po sinasabi ng iba na kakapalan po ng pagmumukha po naman itong mga taong ito na hindi na po nila isinaalang-alang yung privacy, yung katahimikan po ng buong pamilya ni Baby Beyonce. Kasi mamaya't maya ay may mga kamerang nakatutok po sa kanila. So kung pagbabasihan po natin mga kalingap yung kasagutan po dito ni Dr. Love ay pero parang bitin. Bitin po tayo sa mga sagot at hindi masyado para sa akin ay malinaw. Dahil ewan ko po kung nagmamadali din po itong si Presbyrador. Okay? So sana doon sa pakiusap po ni Ate Edna na huwag naman pong araw-arawin kasi magsasaper. Malalaos agad ang beneficiary at the same time ay magsasaper din po yung views ni Kalinga Prab. Okay, so hanggang dyan na lang muna tayo mga Kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab. At muli pinapakiusapan din kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.